Mahigpit pa rin pinag-uusapan ngayon, ito hong issue pa rin sa impeachment laban po kay VP Sara Duterte. At ngayon, nakol, may mga anggulo na ho, no, na baka mauwi sa EDSA People Power. Ano na ba ngayon? 4 na. O EDSA People Power 4 kasi nung EDSA 1, yung pagpapatalisik kay Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Tapos EDSA 2, yung sa panahon ni Erap Estrada na kung saan ay siya po inapatalsik at naupo si Gloria Macapagal Arroyo. Tapos meron din EDSA 13 sa panahon naman ni GMA, Gloria Macapagal Arroyo, kaya lang hindi po nagtagumpay yun. So ito 4. Sige, yan po. At ngayon lumulutang-lutang ho yung mga posible lang naman, posibilidad. At kasi ang sinasabi, baka maulit daw po yung kasaysayan no, na sa panahon ni Erap ay di ba, nagkaroon po ng impeachment trial at hindi raw po nagustuhan ng taong bayan dahil sa isa sa pinagtalunan doon at pinagbotohan kung bubuksan po yung envelope o hindi. So nagbotohan at yun ho, hindi binuksan ng envelope na kung saan nakapirma yung si Velarde. O, di ba, yung account di umano ni Pangulong Erap Estrada. So yun ho, lubulutang ho yung mga ganyan mga posibilidad na baka mauwi sa EDSA People Power kung hindi raw po magugustuhan ng taong bayan ito hong galawan dyan po sa Senado kaugnay ng impeachment trial laban po kay VP Sara Duterte. Ito, panoorin nyo kasi may binabanggit itong si dating Senate President Franklin Drilon na sabi niya ho, wag naman sana mauwi, pero di ba? Pero pag nung binanggit niya ho yan na wag naman sana mauwi, baka mauwi. O ito, panoorin, pakinggan niyo ho. Accountability and exact accountability of our officials, but if those who are in charge of or given the power to enforce them does not do their duty, then you have a crisis. In the case of ERAP, it resulted in EDSA DOS, and unfortunately, that's how the system is structured. I'm confident at the political maturity of our people that we should not have another EDSA DOS coming to us. All right. Okay, so yun ho, umaasa raw siya na hindi raw na mauulit ito hong EDSA 2 na nangyari noon kay Erap Estrada. Pero nung binanggit niya ho yan, parang may himig ho na na pwedeng maganap mga kababayan. So pwedeng lumulutang na yung ganyang mga ideya. Pero ako naman ho mga kababayan, yung taong bayan na sinasabi ho, yun nga ho, may resulta nga ng eleksyon Ayaw po nila sa impeachment. Bakit ho? Yung mga nanalo nanalong mga senador ay iniloklok po nila sa Senado. Yan po yung mga mag-aayaw, yung magbabasura ng impeachment. Yun po mga kababayan. Pero kung sakasakali na talagang mauwi dito po sa di umano yung mga posibilidad lang na pinag-uusapan natin, kung magkakaroon po ng people power, sino ba vice presidente? Ayun. Alam niyo naman kapag ganyan, yung mga people power na yan, hindi yung taong bayan lang Meron isang pangunahing sangkap po dyan, di ba? Base po sa kasaysayan. EDSA 1, EDSA 2, ano po, ang pangunahing sangkap para magtagumpay yung mga ganyang EDSA people power, militar. At nagwi-withdraw po ng suporta sa kanilang commander-in-chief. Nangyari po yan noong panahon ni Marcos Sr. At na kung saan ay, diba, nagkudita sina Ramos, Enrile, di po ba? At siyempre, naging shield ho nila dyan yung taong bayan o yung mga sumugod dyan po sa EDSA. Tapos, nung EDSA 2 naman, mga kababayan, ay yun nga dumami rin ang tao sa EDSA at napilitan mag-resign. Ito pong si Erap Estrada, di po ba? At nanumpa bilang presidente noon, yung kanyang vice-presidente. Sino ho yun? Si Gloria Macapagal Arroyo. So kung mauulit ho itong usaping ito, mga kababayan, yung maray parang pahiwatig ho. Bagamat ang sinasabi ho ni Senator Drilon na wag naman sana
at kumpiyansa raw po siya na matatalino at matured na po, no? Yung mga Pilipino. Kasi alam niyo naman sa mga ganyan kapag nagkaroon po ng yung EDSA people power niya, naku, malaking epekto sa ating kabuhayan sa ating ekonomiya. Kasi siyempre yung mga investor, naku, hindi mo na pupunta diyan hindi mo na pupunta sa Pilipinas. Bakit to? Kasi ibig sabihin hindi matatag yung gobyerno. Di po ba kapag may mga ganyan nangyaring kudita? So talagang napakasama po yan. Ako, personal ko, ayoko na magkaroon ng ganyan So dito alam mo, sa impeachment na ito, alam nyo isa sa nagpapagulo rito sa impeachment trial na nakahain, ihain dyan po sa Senado, yung mga miron. Kita nyo yung mga nagsasalita, dito sa issue po ng impeachment, yung mga wala pong direktang kinalaman sa impeachment. May mga kongresista dyan, iba papalis na. May mga kongresista naman na magsisilbing prosecutor, dada ng dada. Wala pa naman sila dahil ang bola hungay na nasa Senado. So wag muna sila makialam at manahimik muna, di ba? Yung ilang mga kongresista at yung iba naman mga political analyst di umano. Dumadami yung mga political analyst ngayon At dumadami rin yung mga abogado na kanya-kanyang interpretasyon na kapag sila po yung nag-interpret, talo pa nila ang justice ng Supreme Court. Pero may kanya-kanya rin mga interes at motibo, mga kababayan. Ito, panoorin natin muli, may binabanggit ito pong si dating Senate President Franklin Drilon, nasa loob po ng kanyang 30 taon sa gobyerno, 24 sa pagiging senador, kasi naging cabinet secretary po yan, Justice Secretary, ay ngayon lang daw ito mangyayari. Itong impeachment trial na ito. Kasi sa mga nakaraan ng mga kababayan, di ba, yun kay Erap Estrada, kay Chief Justice Renato Corona, yung nangyaring impeachment noon ay yung timing wala Sa katatapos sa eleksyon, wala po. Hindi po natapat at na magpapalit po yung Kongreso. Hindi katulad ngayon, kakaiba ito From 19 Congress, tatawid sa 28 Congress kasi katatapos lang po ng midterm elections. Nangyari ito pagsasampa ng impeachment laban po kay BP Sara Duterte. Ito, panoorin natin muli yung mga dagdag na pahayag ni Senator Drilon. Note, anything else you'd like to add, Senator Drilon? These are interesting times, both as a lawyer and as a politician, and having been in government for 30 years or so. I find the situation today something that I have not encountered in my 30 years of public service. So let's see what happens. I just have to have confidence that our people are matured politically and that our institutions will respond correctly to challenges that we see today. I hope our senators would respond in accordance with the Constitution and their duty to uphold the rule of law. On that note... Okay, so yun mga kababayan, at yun lang daw siya na sa loob ng 30 taon. Kakaiba kasi talaga ito mga kababayan, di ba? Nataon na 19 Congress, tapos kung tatawid ba o hindi sa 28 Congress. Pero siguro ang pinakamainam mga kababayan na gawin natin, magbawas tayo ng mga miron, yung mga nangingialam, yung mga nagbibigay ng kanilang mga interpretasyon, tapos may mga motibo rin naman kung kanino kakampi, na kung saan sila ay anti-Duterte. Parang pangit ito, di ba? Nagsasalita ka na, hindi, dapat ituloy ang impeachment. Tapos pag sinipat mo, anti-Duterte pala. So may interes. Di ba? Dapat kung magsasalita ka na, hindi, ituloy impeachment, tapos silipin mo, ay, hindi, malinis na tao. Ito talagang gusto lang talagang manaig kung ano man gusto niya, na para sa taong bayan. Walang pansariling interes. Dapat ganon. Meron naman na nagsasabi na hindi dapat ituloy impeachment na yan kasi noompisa pa lang. Lalo na yung mga kumandidatong senador na alam mo naman na sila ay magiging tagapagtanggol ni VP Sara Duterte pero nanalo So ibig sabihin may bas-bas,
may mandato sa taong bayan na talagang ipagtanggol nila. Meron ho ngayon na wala namang mandato. Iba, dati lang, dating mambabatas. Yung iba naman, mga kongresista na magsisilbing prosecutor na dadarin na dada. So, maraming meron. Ipaubayan na ho muna natin ito sa mga senador. At kung ano ang magiging kanilang pasya, doon tayo magbigay ng reaksyon, di po ba? Sa ating mga listeners, kayo ho ba ang masasabi nyo? Kasi di ba, ang dami pong mga, kumbaga parang sasabong, mga meron Tapos wala namang pusta. Di ba? Ang tatalino pa, di ba, sa naglalaban na chess, di ba? Kayo, sa mga kanto, may meron, talino. Nakikita niya, naku, mali ang tira, mali ang move. Meron kasi, nakikita lahat, di ba po ba? Pero wala ho siya roon Iba kasi yung naglalaro, di ba, na pag nandun ka, iba may pressure, lahat, kahit isipin mo, minsan di makita, magkakamali ka So parang ganyan. Ang gawin ho natin, mga kababayan, ay pagbigyan natin yung mga senador, sige, magdebate kayo. At kung anong lalabas ho dyan, respeto ng lahat, di po ba? Kasi lahat-lahat naman sila May mandato ho yan, yung mga senador na yan. At nakakuha ho sila ng sapat na boto para katawanin ang taong bayan dyan po sa Senado. Sa mga bago lang po na ating mga nakikinig at sumusubaybay dito po sa ating palatuntunan, mag-subscribe na po kayo para kayo po laging updated dito po sa ating mga tinatalakay na issue. At tabayanan din yung pag-usad, kung uusad ba o hindi. Ito hong kasong impeachment na iniamba dito po kay BP Sara Duterte. So, ulitin natin sa una nating bagi, yung mga pahiging-higing pahayag ko ni dating Senador Drilon na sana wag daw humauwi sa EDSA People Power tulad ng EDSA 2, itong usapin ng impeachment. Pero ipaalala rin ho natin sa mga nagsasabi niyan na kung sakali na mangyari yan, yung kasaysayan na yan, ipapaalala ho natin na ang Vice Presidente ho ngayon ay ito pong si BP Sara Duterte. Dahil sa kapag nangyari yan, wala na, tapos yung impeachment yan. Di po ba? So, yun lang ho. Okay, maraming salamat po muli. Ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.